So ngayon gagawa muna tayo ng opt-in form sa ating lead gen na funnel. So click nyo lang po itong edit na button. Tapos punta na tayo dito sa ating editor. Tapos ito yung button natin, no? So ang mangyayari kasi kapag i-click nila yung button na ito, tsaka pa lalabas yung opt-in form natin. So paano ba yan gagawin? So i-click nyo lang po yung button na ito. Click that one. Tapos yung action when button is click, make it sure na naka-show pop-up. Take note of this guys, or you can screenshot this one. Kasi marami ang nagkakamali dito, marami pa din ang naguluhan, and magpipigam sa akin, Miss Rose, nag-try ako sa aking funnel, nag-opt-in naman ako, pero hindi daw nakita yung contacts, saan napunta yung contacts once they sign up. May iba na pagka-click ng button na ito ay didiretso na agad sa thank you page. Hindi sila dumaan sa opt-in form, hindi nakuha yung email and pangalan ni audience. So ganun, may mga lapses. So pag ganito po yung setup ng landing page nyo, na may button dito tapos gusto nyo may opt-in form yung lalabas, dapat yung action when button is click, naka-show pop-up. Makikita nyo kasi dito marami yung option. Submit form. Submit form kapag may details na. Kapag meron nang nilagay na name and first name, kaya submit form. Show pop-up. Open URL. This one is kung meron kang specific na URL na gusto mong dalhin yung taong na magkiklik dito sa button na ito. Depende sa iyo kung saan mo sila dadalhin. So may iba na URL yung pinipili, direct na sa thank you page. Next step URL is ito yung ano yung next step doon sa funnel mo. Balikan natin na next step URL. Na-explain ko naman to kahapon pero linawin ko lang ulit. So ito po yung next step URL, this one. Ito nasa left side. Okay? So kung next step URL yung pipiliin mo doon, automatic, pagka-click nila nung button na yun, didiretso na sila sa thank you page. That's why, hindi na-capture, hindi lalabas yung opt-in form ng iba na gumagawa ng ganitong type of getting the customer's information. Kasi naka-next step URL agad yung button nila. Okay? Next is download file. So this one, kung download file yung gagamitin mo, ay kailangan mo mag-upload ng file. So kapag i-click nila ito, so may mai-download na file yung customer mo or yung audience mo. So hindi po natin yan gagamitin dito sa ating opt-in form. Dito sa ating landing page, kasi nga ang purpose natin is to get their information, their name, and their email address. So piliin nyo lang po itong show pop-up. Ayan, dapat naka-show pop-up. And then, under pop-up, so select pop-up. So makikita nyo po dito, wala pa tayong pop-up. Kasi wala pa tayong pop-up na ginawa. So, ayan, i-leave mo lang muna yan. Tapos, punta ka na ngayon dito sa pop-ups na button. Makikita siya sa upper left side, no? Itong pop-ups. I-click mo lang yan. And as you can see, walang pop-up. So, kailangan natin gumawa. Click mo lang itong add pop-up na button. There you go. May lalabas na window here. This is our pop-up window. So, as you can see here, edit pop-up settings. So, dito mo siya i-edit yung settings niya. I-click mo lang yan. And then, makita mo sa left sides yung mga settings niya. But, before that, malagay muna tayo ng mga information dito or form na kailangan natin to get our customers' details. So, here, ang nakalagay lang is email lang. Gusto ko kasi na kukunin natin yung first name or yung full name ni potential leads, okay? So, ang gagawin mo is pwede mo lang mag-drag ka dito. So, ito yan siya guys. Click mo lang yan. Tapos, para mas madali, duplicate mo lang siya.
click mo lang itong duplicate button. Makita niyo po itong orange and then may icon na duplicate. Yan, pre-double siya agad. Tapos yung input form, palitan niyo po ng name. So, kinilik ko lang po ito. Click nyo lang po yung element na form input. Tapos sa left side, tingnan nyo po. Ang naka-input type po kasi dito is email. So, meaning, email lang yung i-accept niya dito sa text box na ito. Pero gusto natin pangalan, di ba? So, i-click nyo lang itong arrow down. May makita kayong arrow down under input type. And then, maraming mga details dito na pwede mong i-select. But this one, ang kukunin lang natin is yung first name lang. So, okay, click mo lang yung first name. Kasi yun lang yung pinakakailangan natin. And then, placeholder. Ang placeholder is ito yung nakikita yung na text dito na inside the text box. As you can see here, placeholder. Now, what if gusto mong palitan yung words dito? Palitan mo yung small n into big N. So, dito nyo lang po i-edit sa placeholder. Kasi ninyo po, palitan ko ng first name. Di ba? Na-change na din dito sa input form dito sa text box. Okay po ba dito? So, ang kukunin niya lang dito na information is text, yung first name. And then, sa second na input form is yung email na. Click nyo lang. Click the form input element para lalabas yung settings sa left side. Input type is email. Okay? Placeholder. Email. Ako kasi mahilig akong parang ganito. Enter your email here. Ganon. Sa first name, ganon din. Pwede ko siyang lagyan ng enter your first name. Okay, para mas klaro sa kanila kung ano yung i-input nila at saka saan sila mag-i-input. So, as a business owner, do not always assume na yung mga customer mo ay mga techie na type of person. So, always make sure na yung instruction mo kung yung gagawin nila is clear. Okay? So, dito, yung text dito ay pwede natin siyang palitan. Please fill up the form below to get your free guide. Tapos, i-bold natin siya. So, alam nila kung ano yung gagawin niya. Ano bang gagawin ko dito sa form nito? At least, may instruction ka dito. Tapos, maglagay pa ako ng additional input lang din. Like, note. We will send you the free guide to your registered email address. Make sure the details are correct. Ayan lang. Ano lang siya, guys? Additional instruction lang naman. Kasi may iba na magmadali mag-type. May iba talaga na magpipim sa'yo na, oy, I did not receive the e-book. Pero yun pala, mali po yung spelling ng Gmail nila or may kulang. So, ganun. Okay. Tapos, goods na tayo dito. Pwede nyo din palitan yung font style ha. Para nasa ano pa din kayo sa branding. Ayan. Or, fill up the form. Pwede mo siyang i-change ng color. Tapos, adjust mo lang yung ano niya, yung margin. Konti lang. Okay. Tapos sa button, ayan. Instead of click here lang, ang ilagay po natin is parang affirmation ba na, yes, I want to get the free guide. Tapos, subtext is click here to see. Pero hindi ganun kadal po yung ano nyo, CTA. Yung ano lang, may iba kasi na download here, ganun lang. Wag naman po ganun. Lagyan natin ng kunting
copywriting na strategy. May psychological effect din kasi, 'di ba? Kung mapapansin niyo, ibang-iba yung dating pag ang call to action niyo is like, yes, I want to get the free guide. Compared to your call to action lang is download here. Ganun, no? Parang sa download here, wala naman. Parang nag-uutos ka sa kanya na, ganun. Pero kung lalagyan mo siya ng may ganito na copywriting na psychology, sure ba? I'm not a copywriting expert ha, pero ito lang din yung mga natutunan ko sa mga copywriter na mga coaches ko. Yan. And share ko lang sa inyo. Para mas magkaroon ng conversion yung page niyo po. Tapos, adjust ko lang ito kasi masyadong. Yan. Adjust ko lang yung settings ng button. So, lagyan natin like, for example, 50. Kasi kung napapansin niyo po, di ba 100 yun kanina, di ba? Naging dalawa yung line ng, yes, I want to get the free guide. Gusto ko kasi one line lang, kaya hinahanap ko yung, ano niya, ayan, 60. Tapos gusto kong merong medyo curve yung edges niya. Rounded corners, ayan. Under rounded corners, ayan. Gusto ko siyang gawing 8. Or 100 na pala kasi 100 yun sa ano natin. Sa pinaka-page. Para same yung design. Okay? Tapos, pwede na siya ng ano. Pwede natin ng color. Green. Alright. Tapos, may ano siya dito. May border. Solid. Pwede mo siyang ano, tanggalin. Or pwedeng dyan lang din. Or, you can change that to other color. Ayan. Okay? Tapos, what if gusto mo ng ano, naka-gradient yung color. Nakita niyo po dito, solid lang yung background color natin, no? I-click nyo lang po itong color, under background color. Click that one. Tapos, dito. Makita niyo po dito, may solid, no? Click mo lang, tapos choose gradient. Click that one. Ayan, andito na siya. So, dito, pili ka ng secondary color mo. Like, ayan. So, you can see there. Okay? May gradient effect na siya. So, ganun po yung ginawa nung iba na gusto magkaroon ng gradient effect sa mga CTA button nila. Doon lang po yung gagalawin. Okay? Next is, okay na tayo dito. Don't forget to click save. Ayan. Tapos, now, punta na tayo sa edit pop-up settings. Click mo lang ito. And ito yung tandaan nyo guys, show close button. Para saan ba ito? Okay. O, doon lang ha. Papakita ko sa inyo. So, balik muna tayo sa page. Dito sa button na ito. Tapos, under pop-up, no? Pop-up. Wala pa tayo napili na pop-up. So, click mo na itong pop-up number 1. Ito po yung pop-up na ginawa natin kanina. Ayan. Pop-up number 1 po yung pangalan niya. Okay? So, gawin nyo din siya sa ibang buttons, ibang sitain nyo. Under pop-up, tapos pop-up number 1. Pop-up number 1. Click save. Okay, now, i-preview natin. Makita nyo po kung saan magagamit yung show, yung saan na ba yun? Pop-up settings. Itong show close button. Here, di ba po, lumabas agad yung form natin. Tapos, walang option si customer na mag-exit dito sa window na ito. Di ba? Ayaw naman nating i-trap si customer dito. No? Parang sinasakal natin na, mag-sign up ka. Ganon. Ganon yung pakiramdam kapag walang close button. Di ba? Kaya mahalaga na meron tayong close button. So, this one is wala siya kasi naka-turn off po siya dito. Okay? So, mahalaga na dito sa pop-up settings nyo, ayan, i-on nyo po yung close button. Makita yung kaibahan later.
So dito, walang exit point, walang ibang gagawin si customer para lang makawala dito, kundi mag-close ng tab na ito or mag-exit na dito. Walang close button yung form natin. So, ang mangyayari or gagawin nyo, balik ka lang po sa edit pop-up settings. Tapos under show close button, i-turn on nyo. Turn on. And then may makita na kayo dito sa gilid, sa right side, upper right side ng form na mayroon ng X na icon. Okay? So, pwede mo palitan ng kulay yan. Pwedeng green, ayan. Or red. Bahala ka. Ayan. Pero mostly kasi ang kulay lang yan is dark na gray. Ayan. And then, open pop-up automatically, i-off natin siya kasi ayaw natin na pagkabukas pala ng browser dito sa link is automatic na nag-open yung pop-up. So, i-turn off natin yung settings dito. Okay? Off mo lang. Tapos, open and exit intent. Para saan naman ito? So, i-save ko lang muna. Explain ko lang yung ginawa natin dito. Okay. I-ano ko lang ulit. I-preview ko. Okay. As you can see or napansin niyo po, walang lumalabas na automatic na pop-up or hindi automatic lumabas yung pop-up form natin kasi nga naka-off siya. So, lalabas lang siya kapag may magkiklik dito sa button. Right? So, ayan na siya. Tapos, meron na tayong close button dito. So, close. So, may choice na si customer na hindi muna siya mag-sign up. Baka gusto niya mag-scroll down pa dito, magbasa ng details. Tapos, pag i-click na niya yung mga CTA button natin, tsaka palalabas yung form. Diba? So, mas maganda siya. So, ganun. Ganun. So, ngayon, saan naman itong sinasabi na open and exit intent. So, tingnan niyo po yung mouse ko. Try ko mag-exit ha dito sa browser na ito. Walang lalabas na pop-up, di ba? Wala. Wala. O kahit saan ako pupunta yung mouse ko, walang lalabas. Walang nangyayari. So, that's why kailangan natin i-turn on. Balik ako dito sa pop-up settings. Ang ginawa ko lang dito, guys, is in-on ko na itong open on exit intent. So, naka-turn off siya kanina. Naka-on na siya ngayon. And save changes ko. Kasi ganito yung mayayari. Preview ko lang. Okay. What if si customer mo o yung tao na mag-browse dito sa landing page mo is hindi siya nag-click ng button dito. So, browser yung gamit niya ha. Wala siyang ginawa dito na action. Tapos, mapapansin ng browser kasi na pa-exit na siya sa page na ito. Tingnan niyo po yung mouse ko kung mag-exit na ako. Walang nangyari. I-ano ko siya sa another na parang hindi siya gumagana sa preview. Hold on lang ha. Mag-new tab ako. Okay. Ngayon guys, naka-new incognito ako. Tapos hindi ako naka-preview dun sa landing page. Para makita niyo po yung kahalagahan ng exit. So for example, wala akong gagawin dito sa page na ito. Tapos kunwari mag-i-exit na ako. O diba? Automatic na lumalabas ang pop-up. Napansin niyo po? Kasi nga, na-detect ng browser na ito na yung mouse ko ay palabas na sa page na ito. Tapos, kasi wala akong ginawa. Parang ni-remind lang ako ng browser na, oy, wag ka muna mag-exit. Mag-fill up ka lang muna ng form dito. So, ganun. Ganun kahalaga yung settings natin doon na open on exit intent. So, this is working for desktop view. Okay? What if naman sa mga mobile? So makikita niyo po dito, we can't detect an exit intent on a mobile device. Do you want to display the pop-up on mobile using a timer? Yes, kaya dito natin gagamitan ng timer. So enable mo lang ito. Check that one. So automatically open pop-up. Ilang seconds yung gusto?
Ako kasi mostly ang sineset up ko lang dito is nasa mga 5 seconds lang. So kunwari, naglo-load na yung page natin using the mobile. Tapos like mga 1 to 4 seconds walang ginawa si customer or si leads. Nag-browse lang siya tapos wala pa siyang ginawa. After nung walang nangyari is automatic na lalabas na yung pop-up kahit na hindi siya nag-click dun sa mga button na iyon. Okay? Kasi naka-set up siya, ipakita agad ang pop-up na ito kapag walang ginawa si customer tapos umabot na siya ng 5 seconds kaka-browse to sa landing page ko. So, depende sa inyo, pwede niyong gawing 5 seconds, pwedeng 10 seconds, or pwedeng habaan or 3 seconds. Ako kasi mostly 5 lang kasi mostly may mga mobile devices kasi na matagal yung paglo-load ng page, no? Depende kasi yan sa device. So, nagma-max lang talaga ako ng 5 seconds. Tapos, ayun siya. And then, yun yung mga important settings na kailangan nyo i-take note sa sa pop-up nyo. Okay? Tapos, sa background color, since naka-white, pwede siyang palitan. Depende sa nyo. Like for example, yung hindi naman masyadong ganun kasakit sa mata. Okay? Ayan. Tapos, yun yung background color natin. And then, makita nyo po yung border, color blue. So, pwede natin siyang palitan ng color green. See? Kung gusto mo ng dashed, ayan, pwedeng ganyan. Kung gusto mo ng may design. Ako kasi, nakasolid lang lagi yung ko. Pop-up form. Tapos, shadow. Okay na yan so far. Goods na sa akin ang ganitong setup. Simple lang siya. Para hindi masyadong complicated. Okay? So, we're good. I-save mo na.